Napamura ako sa isipan dahil sa bigla na lamang nagtaasan ang mga balahibo ko at lumakas ang pagkabog ng dibdib ko habang sinusundan kung saan papunta ang napakalaking ibong. May malapaniking pakpak. Matapos nga ang mga pangyayaring iyon, Sir Nard, ay sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyari sa lugar namin. Partikular na sa kasintahan kong si Telma. Nakikibalita kasi ako sa kapitbahay nilang may tindahan at ayon nga sa nakakausap ko, halos gabi-gabi na raw na may aswang na pumupunta sa bahay ng kasintahan ko. Minsan pang araw ay may hating gabing bigla na lamang isinugod sa pagamutan ang dalaga dahil sa pananakit ng tiyan nito. Habang nasa biyahe raw ay may nakita umano ang ama ni Telma na malaking ibon ang kanina pang nakasunod sa kanila. Simula sa bahay hanggang sa pagamutan ay tila ba sinusundan raw sila. Nawala lamang iyon noong nasa pagamutan na sila at marami pa ang mga tao sa labas ng pagamutan. Anong plano mo, Obit, doon sa kasintahan mo? Balita ko, hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Tanong ng aking ina noong umagang nakasabayan ko silang magkape ni tatay. Naalarma ako at kamuntikan pang masamid sa hinigop kong kape. Ano po ang ibig niyong sabihin, ay? Tanong ko. Aba, bakit wala ka bang nababalitaan tungkol sa kasintahan mo? Wala ho. Bakit po? Ano po ang nangyari kay Telma? Ayan, puro pagbubulak-bulak kasi ang ginagawa mo. Kaya paano ka magugustuhan ng mga magulang ng kasintahan mo kung ganyan ang pag-uugali mo? Aniya at hindi sinagot ang tanong ko. Nanay naman oh, ano na nga po ang nangyari kay Telma? Pangungulit kong tanong kasabay ng pag-aalala. Sinabi ng aking inang nabalitaan niya raw na isinugod na naman sa pagamutan ang kasintahan ko. Pero sa pagkakataong ngayon ay dinugo na raw ito at mukhang delikado na ang kalagayan. Tinanong ko si nanay kung bakit naging delikado ang naging kalagayan ng kasintahan ko. Sinabi niya sa aking may aswang na umaali-aligid kay Telma at mukhang pinagbalakan nung kunin ang dinadalang sanggol ng kasintahan ko. Marami na umanong nalapitang albularyo at manggagamot ang pamilya ng kasintahan ko. Pero ni isa ay hindi kinaya ang pakikipaglaban sa aswang. Dahil sa napakalakas umano ng aswang at hindi lamang isang simpleng nilalang iyon. Ang sabi pangaraw ng iba ay isang mandurugo ang aswang na nagnanais bumiktima sa kasintahan ko at sa magiging anak namin. Namutla ako matapos marinig ang sinabi ng aking ina. Hindi ko lubos inaasahang sasapitin ng kasintahan ko ang ganoong klaseng pangyayari. Ang buong akala ko kasi ay ayos na ang lahat. Sa totoo lang kasi, ilang araw na akong hindi nakapunta malapit sa bahay ng dalaga. Sa kadahilan ng palagi akong tumatambay sa bahay ng albularyong si Mang Usting. Magmula kasi noong walang kahirap-hirap na nabaril niya ang aswang, ay napalitan ng paghanga ang inis na nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko ring matutunan kung ano ang mga taktika niya pagdating sa pakikipaglaban sa aswang. Dahil mismong mga mata ko na ang nakakita sa nakakapanghilakbot na nilalang. Isa pa, hindi naman kasi lingid sa lahat na kapag aswang na ang makakalaban mo ay walang panama ang mga ordinaryong itak at baril dito. Kahit anong pagtataga ang gawin mo ay hindi iyon uubra sa aswang. Kahit ilang libo ring bala ang ilalabas sa bunganga ng baril mo ay hindi rin iyon uubra. Gawa ng may mga sekreto at pamamaraan para matalo mo ang aswang umasugatan
at mapuruhan mo ito. At iyon ang gusto kong malaman. Subalit noon ngang nasa bahay na ako ng albularyo, ay mas lalo akong nagkaroon ng interes sa lahat ng bagay na ginagawa nito. Ewan ko ba, Sir Nard? Pero matapos kong magpabalik-balik sa bahay na tinitirhan ng albularyo, napapansin kong parang unti-unti nang nag-iiba ang ugali ko. Ang dating pag-uugali ko kasing mainitin ang ulo at hindi pasensyoso ay nawala na lamang iyon na parang bula. Kung dati ay pabalagbag akong sumagot sa mga magulang ko, ngayon naman ay hindi na. Naging pasensyoso na ako at parang nahihiya na akong magbitaw ng masasakit na salita sa mga magulang ko. Umiiwas na rin ako sa mga kaibigan kong walang ibang hinahanap kundi ang makipagbasagan ng bungo at maglasing. Sa tuwing hinahanap o inaaya nila akong maginom, palagi ko silang tinatanggihan. At kung ano-ano na lamang ang mga idinadahilan ko. Huwag lang akong makasama sa lakad nila. Alam ko kasing problema na naman ang mangyayari kapag nagkalasingan na. Kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Untag na wika ng aking ina at umalis na. Tumayo na ito't binitbit ang tasang may lamang kape. Sandali akong natigalgal at hindi alam ang gagawin. Makaraan ang ilang minutong pag-iisip kung ano ang dapat kong gawin, ay napagpasyahan kong pumunta sa bahay ng albularyo. Nang nasa bahay na nga ako ng albularyo ay nadatnan ko itong abala sa panggagamot. Kaya naman hindi ko na muna siya dinestorbo. Bagkos ay tinulungan ko na lamang si Goyong sa pag-aayos ng mga halamang gamot na gagamitin ng mga usting sa panggagamot. May problema ka ba, Obet? Untag na tanong sa akin ni Goyong. Ha? Wala naman, tol. Tugon ko. Alam kong may problema ka. Huwag mo nang ipagkaila. Halatang halata sa itsura mong may malaki kang problemang iniisip. Aniya. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago sinabi kay Goyong ang problemang iniisip ko. Tatango-tango naman ito habang pinapakinggan ako. Aba mukhang malalai ang problema mo. Nagulat ako at napalingon sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Mang Usting. Kayo po pala, Mang Usting. Teka, tapos na po ba kayong manggamot? Magalang na tanong ko sa kanya. Tumango ang matanda at umupo sa tabi namin. Inutusan niya si Goyong na ipagtimpla siya ng kape at agara namang sinunod ni Goyong. Nang magtungo na si Goyong sa kusina ay tinanong niya ako kung ano nga uli umano ang problemang pinag-uusapan namin ni Goyong. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa kalagayan ng kasintahan ko, Sir Nard. Nagulat naman ako sa itinugon sa akin ng albularyo. Dahil ayon sa kanya, dapat madali na umano naming puntahan ang kasintahan ko. Dahil malakas ang kutob niya na kung patatagalin pa ang kalagayan ni Telma ay hindi na nito kakayanin pa at baka bumigay na ang katawan nito na maging dahilan ng pagkasawi nilang mag-ina. Kinahapunan nga ng araw na iyon ay pinuntahan namin ang bahay ni Telma. Noong una ay ayaw pa kaming papasukin ng mga magulang nito. Pero nung sinabi kong wala akong masamang intensyon sa anak nila, ang gusto ko lang ay matulungan ito at ang magiging anak namin. Alam kong ayaw nila sa akin para sa anak nila at hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay mailigtas ang buhay ni Telma at ang sanggol. Pagkatapos nun, pangako, hinding-hindi na ako magpapakita pa kay Telma at
hindi ko na sila guguluhin pa. Pinasunod kami ng ama ni Telma sa silid na tinutulugan ng dalaga. Noong makita ko nga ang dalaga, Sir Nard, ay halos malugmok ako sa kinatatayuan. At nanlumo ako sa nakita ko. Sa kadahilan ng napakapayat na ng dalaga, naaakalain mong matagal nang walang kinakain. Nangangalumata ito at halos makita na ang buto at humpak na ang pisngi. Telma, tanging nasambit ko na lamang habang hindi inaalis ang tingin sa kaawa-awang dalaga. Pinatabi na ako ni Mang Husting at mabilis nang tiningnan ang kasintahan ko. Habang sinusuri niya si Telma, ay sinabi niya sa aking ihanda ko na ang lahat ng mga gagamitin niya. May pagtataka namang pinagmasdan ako ng mga magulang ni Telma. Maging ang dalaga ay tila ba hindi rin ito makapaniwala sa mga ginagawa ko. Bawat utos kasi ng albularyo ay sinusunod ko ito ng walang reklamo. Matapos kong ang ihanda ang mga halamang gamot, ay nagdingas na ako ng dinurog na uling at nilagyan ko iyon ng insenso at mga dinurog na tuyong dahong halamang gamot. Inusal ko ang mga mababaw na lingwahe sa panggagamot na itinuro sa akin ng albularyo. Pagkatapos ay inihip ko sa umuusok ng insenso. Matapos kong gawin iyon, ay nagpabalik-balik ako ng 3 beses sa 4 na sulok ng kwarto ng dalaga. Samantalang si Mang Husting naman ay inuumpisahan niya ng gamutin at alisin ang marka ng aswang sa katawan ng dalaga. Matapos ko ngang gawin iyon, ay inilapag ko na sa tapat ng higaan ni Telma. Sadyang napakalakas nga ng aswang na nagnanais bumiktima sa sanggol na dinadala mo, iha. Panimulang wika ng albularyo. Nagkwento naman ang ama ni Telma sa albularyo. Sinabi nitong marami na silang nalapitang mga manggagamot pero oras na malaman ng mga ito ang kalagayan ng anak nila ay umaayaw kaagad ang mga ito. Umiling-iling naman si Mang Husting at nagwikang, Hindi lahat ng albularyo ay handang makipagpatayan maggamot lamang ang mga pasyente nila. Ang iba sa mga iyon ay pera lang ang habol sa mga taong nagpapagamot. Oras na maramdaman nilang hindi nila kaya ang nilalang na sumasalbay sa taong gagamutin nila, inaayawan nila kaagad iyon. Paliwanag ni Mang Husting. Kaya maswerte umano ang mga magulang ni Telma dahil sa dinala ko si Mang Husting sa bahay nila. Mahaba-habang oras din ang kinain bago tuluyang naalis ang marka ng aswang sa katawan ni Telma. Matapos iyon ay hindi pa kami umuwi dahil sa may aabangan pa umano kaming bisita. Hindi na ako nagtanong pa, Sir Nard, dahil alam ko naman kung anong klaseng bisita ang binanggit ng albularyo. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, bigla na lamang akong napaiktad nang may malakas na lumagabog ang narinig ko sa labas ng bahay. Nandito na ang bisita natin. Matapang na wika ng albularyo at binitbit ang buntot pagit ang punyal na yari sa tanso. Walang salis-salitang mabilis na naglakad palabas ng bahay ang albularyo. Sumunod naman ako dito bitbit ang isa pang buntot ng pagi. Saktong paglabas namin, Sir Nard, ay sumalubong sa akin ang malakas na hangin. Kasabay noon, ang napakalansa at mabahong amoy na parabang sumasapak sa sikmur at lalamunan ko. Sandali akong nahilo at tila umiikot ang paningin ko. Mabilis naman akong tinapik ni Mang Husting
kasabay ng pag-uusal ng orasyong pangbakod sa katawan. Nang mawala na ang pagkahilo ko ay mabilis na akong sumunod sa albularyo. Nang nasa bakuran na nga kami ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang matandang kausap noon ni Telma. Nagbabaga ang mga mata nitong namumula at walang patid ang pagtulo ng mga laway nito sa bibig. Anak ng Tokwa naman, ikaw lang pala ang aswang na gustong mambiktima. Akala ko naman kung sinong malakas at kinakatakutan ng ibang mga albularyo. Wika ni Mang Usting sa aswang. Galit na umangil ang matanda at sa isang kurap lamang ng mga mata ko ay biglang naglaho ang matanda na parang kidlat. Sa halip ay nakita ko ang isang kakilakilabot na nilalang. Sobrang napakapangit ng wangis ng nilalang na iyon, Sir Nard, at hindi ko kayang ipaliwanag ang itsura. Wala namang sinayang pang oras ang albularyo. Nang makita niyang papasugod na sa kanya ang aswang, ay mabilis niya itong sinalubong at walang patid na pinaghahataw ng bitbit niyang buntot pagi. Kitang-kita kong napakiliksi at malakas ang nilalang, pero nakakaya naman itong tapatan ni Mang Usting. Kumbaga, lakas sa lakas, liksi sa liksi ang labanan ng dalawang magkatunggali. Halos mahilo na ako sa bilis ng kanilang mga ikinikilos. Hindi na masundan ng mga mata ko kung nasaan na napupunta ang dalawa. Inihanda ko naman ang aking sarili, Sir Nard. Oras na kailangan ng albularyo ang tulong ko. Pero mukhang hindi na yata kailangan ng albularyo ang tulong ko. Dahil sa wala pa mang kalahating minuto, ay nakita kong bumagsak at humandusay na sa lupa ang aswang. May mga tama na rin ito ng saksak sa katawan at marami ng latay ng buntot pagi sa braso at mukha nito. Kung ikaw, kinakatakutan ka rito ng mga albularyo at manggagamot, pues ako naman, kinakatakutan ng mga aswang at ibang nilalang sa lugar ng Leyte. Bulalas ng albularyo. Nang mga oras na iyon, ay talagang pinahanga uli ako ng albularyong si Mang Usting. Halos walang pagsidla ng paghangang nararamdaman ko. Dahil sa walang kaabog-abog na tinalo niya ang aswang na kinatatakutan ng ibang albularyo at manggagamot. Matapos nga ang pangyayaring iyon, Sir Nard, ay nagbago na ang tingin sa akin ng mga magulang ni Telma. Pumayag na silang dumalaw ako sa anak nila. Lalo na noong malaman nilang isa ako sa mga napiling magiging disipulo ng albularyong si Mang Usting. Dito ko na lamang tatapusin ang kwento, Sir Nard. Maraming salamat po. Bitin, sayang. Grabe, napakalakas ni Mang Usting, no? Ano kayang tangan niya? Pwede bang mahiram, Mang Usting? Pero grabe, napakabangis. Napakaganda ng kwento na to, kaso bitin tayo eh. Pero sana mayroon pang kasunod to. Kasi di ba nga magiging disipulo ni Mang Usting si Obet? Ano kaya magiging kalagayan ni Obet dito? Magiging malakas din kaya siya? O di natin alam. Pero grabe, nagbago yung pananaw ni Obet, no? Dati barumbado siya, tapos palasagot sa magulang. Kumbaga sakit sa ulo ng mga magulang. Pero grabe, dahil sa pangyayaring iyon, nagbago yung pag-uugali niya. At dahil na rin siguro sa magiging anak niya, no? Kaya nagbago siya. Pero sana magkaroon pa tayo ng kwento dito sa
pagiging disipulo ni Mang Usting kay Obet. Gusto ko ring malaman kung ano ang magiging kalagayan niya dito. Kaya sana magkaroon pa tayo ng balita kay Obet. Yun lang. Kayo, gusto nyo pa bang malaman kung magiging malakas ba itong si Obet? Magiging albularyo ba? Magaling na manggagamot o tagapuksa ng mga aswang para maprotektahan ang magiging mag-ina niya? Sana magkaroon pa tayo. Comment lang po kayo sa baba at sabing ituloy pa. Yun lang. Salamat.